oras natin ay 6 minutos na makalipas ang alas 7 ng gabi. Straight to the point. Magandang gabi sa ating lahat. Welcome sa ating palatuntunan Lakbay Katoliko. Muli nagbabalik tayo lingkod Brad Eugene Gapo, Defensor Katoliko. Sa gabing ito, tatalakayin natin ang itong mga reklamo ng Seventh-day Adventist Church at saka yung Jehovah's Witnesses ay sinabi nila na mali daw. Hindi daw tama ang ating imahe ni Hesukristo sa loob ng simbahang Katolika. Kasi para sa kanila mali yung mga illustration or mali, hindi po tunay na mukha ni Hesukristo ang nasa loob ng imahe, nasa loob ng simbahang Katolika. So lilinawin lang natin ito matapos ang ating maikling dasal. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Straight to the point. So, magandang gabi sa ating lahat. Welcome sa ating palatuntunan Lakbay Katoliko diyan sa may punto por punto. Magandang gabi po sa inyo lahat. Lalong-lalo na kay Reverend Father Darwin Gitiano at sa lahat ng ating mga kaparian sa buong mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ito, pag-uusapan natin to. Itong mga reklamo ng mga Seventh-day Adventist Church at saka itong sa mga saksi ni Jehovah na kanila di umanong dinideny na ang imahe sa loob ng simbahang Katolika ay hindi tunay na mukha ng ating Panginoong Hesukristo. Straight to the point. So bigyan natin ito ng konting linaw. Kasi yun nga yung sinabi ko dati pa, pag yung kasinungalingan ay laging binabalik-balik, pag yung kasinungalingan laging inuulit-ulit sa social media, binabalik-balikan, ito po ay parang totoo do sa mga tao, mga Katoliko na kulang ang kaalaman, kulang ang pag-aaral. So, tignan natin to at bibigyan natin ito ng linaw. Kasi, yun nga, hindi lang nila ito sinuway, binastos pa nila ang ating mga imahe. Minsan nga, may nagwawasak, naglalive pa sa Facebook. Hindi ko alam kung nasisiraan na ba ito ng bayit o ano. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila. Bro, good eve, pwede mag-join. Sige, mag-request ka lang, mag-request ka lang. Now, ito pong paratang ng mga Seventh-day Adventist, uunahin lang po natin itong sa Seventh-day Adventist kasi itong mga saksi Jehovah, bakit daw mahaba ang buhok na simbahang Katolika? Parang rocker na ito. Sa Seventh-day Adventist naman, kanila din nga binibintang si Katoliko, mali yung mga imahe ninyo. Walang katotohanan yan. Dahil unang-una, in the first place, wala namang picture sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo. Walang sabihin na lang natin na sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo, wala pa namang kamera. O bakit mayroon kayo Katoliko mga imahe? Ito yung pinaka total talaga sa kanila. Hindi nila ito matanggap yung mga imahe natin. Straight to the point. Yeah. Hindi nila matanggap itong mga imahe natin sa simbahang Katolika. Anyway, magbigay pa rin tayo ng linaw with regards about this issue. Now, una, itong mga Seventh-day Adventist na kanilang pinaparatang na mali ang ating mga imahe dahil hindi po tunay. Dahil wala pong kamera sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo. Tama naman yan.
Kasi tama naman sinabi nila na walang kamera. Mali yung sinabi nila na hindi tama yung mukha ni Jesucristo na sa loob ng simbahan natin. Ang mali yan ang mali nila, pero ang tama lang yung sinabi nila na walang kamera sa kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo. Totoo yun. Dahil in the first place, ang video camera, mas nauna pa itong naimbento itong kamera sa kapanahunan na ito ng 1825 ni Joseph Nicephore. Siya yung nag-imbento sa kamera. At ito namang video camera, naimbento ito ni John Logie Bird noong 1990s pa. So, ibig sabihin, mas nauna pa itong kamera. O totoo naman, walang kamera sa kapanahonan ng ating Panginoong Jesucristo. At marami na po mga painter, marami na mga sculptures, may mga sculpture na yung sa kapanahonan na marunong na mag-ukit. Now, ang tanong, kung sasabihin ng mga Seventh-day Adventist na mali daw ang ating mga imahe, particularly na itong mga tinatawag natin na poong Nazareno. Bakit maitim yan, Brad? Kasi ano yan? O pag-usapan natin yan, bakit maitim yung poong Nazareno. Ang poong Nazareno po kasi, konting background lang po sa mga hindi nagkakaalam sa poong Nazareno. Galing po yan ng Mexico. So, syempre, sa kapanahonan ng dinala yan dito sa Pinas, galing Mexico, natural, normal. Wala pa namang tawag nito, yung poong Nazareno, dinala yan sa galing Mexico, patungong Manila sa galyon. Yan ba yung galyon? Yung may maraming wala pang makina na yung barko noon, yung may maraming sail o yung sa barko. Since nasunog po itong yung barko na sinasakyan, eksakto namang milagro, yung imahe hindi nasusunog. O kaya nga nagiging itim yan siya. Diba? O, nagiging itim yan. At, kaya nga nagiging itim ba, sabihin ng mga taga-ibang sikta, meron kayo negro? Hindi naman. Dapat alam natin yung pag-uusapan natin yung poong Nazareno kung ano istorya nun. Sa susunod siguro na episode natin. Marami pa tayong pag-uusapan. Anyway, araw-araw naman tayong nalalive. Now, pinaratangan ng mga Seventh-day Adventist, mali ang imahe ng simbahang Katolika dahil di umano, wala pa naman picture. Straight to the point. Tama, yun, na walang picture sa kapanahonan ni Kristo. Pero mayroon na po mga painter. Mayroon na po mga marunong mag-ukit. Diba? Kung importante po sa kanila, itong mga bagay-bagay na wala namang kabuluhan, mas importante sa mga unang Kristiyano, si Jesucristo. Kaya nga, in the first place, by sabihin ng mga ibang sikta, ba't sa panahon ng mga first century, kung nagsimula yung Katoliko, bakit wala kayong mga malalaging, sabihin na lang natin na katedral? Siyempre, illegal pa yung katedral dati, illegal pa yung mga dati dahil, tawag nito, yung, kaya nga, yung mga sinaunang Kristiyano, sa katakumpo yan sila nagmimisa. Para alam ng mga good evening ni Mare. Sino ba ito si Mare? Yung pangalan mo, yung real talaga. Good eves po, Brad. Retreat jud sila, Brad, para matuto sila mga kulto. Sige. So, para meron silang remembrance na nandun talaga sila nagtitipon sa loob ng katakom, ay magpipint sila ng mga imahe ng Birhen Maria, imahe ng mga santo, imahe ni Jesucristo. Kaya kung tignan natin yung old, yung talagang sa mga archaeologists, meron silang pinalabas na yung may mga katakom talaga na ginamit pa sa mga unang Kristiyano na may nakaukit na, may nakapinta na sa gilid na mga imahe ng ating Panginoong Jesucristo. May nakaukit na. Ngayon, itong Seventh Adventist, hindi nila tanggap. Question, yung bang imahe ng Panginoong Jesucristo sa loob ng simbahang Katolika, mayroon ba kayong batayan yan? Yes.
Kasi meron tayong pinagkukunan ng hugot yan. Hindi yan gawa-gawa lang ng Katolikong illustration lang. Hindi gawa-gawa ng Katoliko illustration yan. Una, itong tinatawag natin na Shroud of Turin. Marami ng mga scientists na nag-experiment, kumuha ng sample, pinag-aralan na yan. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila matres. Hindi pa rin nila makuha yung pinaka-point talaga. Imbagay sa Bisaya, wala dili nila matugkad. Yung mga Bisaya makaka-relate nito. Hindi po nila pagbigyan ng matuldukan talaga, Marami pa yan. That's debatable pa yan sa mga scientists. Na tayong mga Katoliko, naniniwala tayo na ang Shroud of Turin, meron ako yung Holy Face of Jesus na galing sa Shroud of Turin. Tayo po mga Katoliko, naniniwala po tayo na yung tila na yan ang binalot sa katawan ni Kristo nung siya po'y nakahimlay sa loob ng libingan. At meron doon, imahe ng tao na nakaganon, nakahiga na nakaganon. So, hindi naman importante yung katawan kung ano yun. Yung mukha lang yung kinuha sa Shroud of Turin. Diba? Meron tayo Holy Face of Jesus, yung nakasabit sa dingding natin. Meron ako sa taso. Holy Face yan. Shroud of Turin. So, dyan natin makikita kung ano talaga ang itsura ng ating Panginoong Jesucristo. Ang simbahan, alam natin yan dahil in the first place, tayo po ay tinago po natin, pinipreserve po natin yung mga relic, yung mga ebidensya. Ang hindi lang natin maitago, hindi lang natin maipakita sa publiko, yung talagang pag sinabi natin na first class, ito, mga second class na ito. Kasi binalot na to sa katawan ni Kristo. Diba? Second class, pag first class relic, yun yung mismong katawan ng tao. Yung buhok, boto, tsaka kung mayroon mang hindi na aagnas na skin, yun yung mga first class relic talaga. Pag yung mga ginamit nila, halimbawa, yung damit ni Jesucristo, yun yung mga second class, di ba? Yun yung mga second class. So, tayo, wala tayong maibigay na second class kay Mother Mary because of si Mother Mary po, pinaakyat siya ng Diyos sa langit, assumption, katawan at kaluluwa. So, wala tayong makikitang ebidensya na mayroon siyang natitira sa libingan, liban na lang sa kanyang thumb, Mayroon siyang thumb pero wala na yung katawan niya doon. Now, may iba tayo. Ito sa imahe po, sa Shroud of Turin, debatable pa rin yan sa mga scientists. Hanggang ngayon, nag-o-observe pa rin sila, nag-i-experiment pa rin sila. So, walang kwan. So, the Catholic Church is always believe that is the tawag nito, yung tila na binalot talaga sa katawan ni Kristo. Pirong mukha na nakuha. So, dyan tayo humugot ng lakas. Ito pala ang itsura ni Kristo. Walang problema, simbahang Katolika sa first century, alam. Kasi sila po mismo ang una, yung mga apostoles, face to face po nakita nila si Kristo eye to eye. Pati yung mga tao sa gilid, yung mga nakawitness pa, yung mga buhay na tao, na sa kapanahonan ng ating Panginoong Jesucristo, simple nakikita nila yun kung ano talaga itsura ng ating Panginoong Jesucristo. Tayong mga kasapi na nasimbahang Katolika na nasa huling araw na wala pa nag-exist doon sa first century. Hindi naman tayo nag-exist sa first century. So, yung matagal na pong namatay si Kristo, umakyat na siya sa langit, wala na yung mga apostoles na sa langit na normal na tayong mga naninirahan sa Pinas, hindi na natin makikita si Kristo way back in the first century na nagkamayan tayo ni Kristo, kinausap natin siya face to face, wala na. Diba? So, ang tanging alam lang natin, yung ebidensya talaga. Yung tanging ebidensya lang. So, mayroon, dyan natin na ikuha. Pangalawa, itong alam siguro ng kahit protestante alam nito, si Veronica, di mo ba? Hindi nyo ba alam ito si Veronica? Siya po ang isang babae na tawag nito, nung nakita niya si Kristo na habang pasan yung cross patungong Kalbaryo, patungong Golgota, na yung kanyang mukha ay punong-puno ng dugo at saka pawis, naisip,
itong si Veronica, yung kanyang veil, pinahid po sa mukha ni Kristo at doon, mayroong nakatatak talaga, nakuha yung mukha ni Kristo dahil sa raming pawis at dugo. Kaya nga, in the first place, kung tignan natin yung etymology with regards about Veronica rather, it is pangalan ng isang babae, Latin origin influence by priest Vera. Ibig sabihin icon or meaning true image. Kasi siya po yung pumahid mismo sa mukha ni Kristo. Nakikita talaga, mayroon talaga yung mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, pinipreserve yan ng simbahang Katolika, of course naman. Preserve yan. Kaya hanggang ngayon, mayroon yan. Mayroon yan sa loob ng simbahang Katolika, hindi yan mawawala. Yung veil of Veronica at saka itong Shroud of Turin, Shroud of Turin. So, pag ibig sabihin ng Shroud of Turin, ito po yung tila na mismong binalot sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At legit yan. Legit talaga yan. Hindi yan, sabihin na lang natin na biro. Pangalawa, itong pangitain, yung mismong, hindi naman siguro ito pangitain dahil totoo pong nangyari. Hindi pangitain ito. Totoo pong nangyari ito kay Sister Faustina. Meron akong isang statement niya doon sa novenaryo, sa Divine Mercy na sinabi talaga ng ating Panginoong Jesucristo na ito, bigyan natin ito ng sample. Itong yung Divine Mercy, ito yung mga larawan, ito yung imahe na mismong nasa bahay natin. Ang makikita natin, mahaba yung buhok kasi ito po yung instruction ni Jesus kay Sister Faustina na ipinta mo, i-drawing mo ang nakikita mo. So, since hindi naman pintor ito si Sister Faustina, naganap siya ng pintor at ito yung lumabas. Mahaba yung buhok, ito yung itsura. So, yung mga Seventh Day Adventist nagsasabing mali yung itsura ninyo kay Jesus Christ. Mayroon ba kayong tunay na itsura ng Kristo? Di ba dapat pag sinabi ninyo na mali yung itsura ng Jesus Christ ninyo, mayroon kayong maipakita sa amin na itsura talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Mayroon kayo. Straight to the point. Ngayon, kung sasabihin nila, talagang pilit nilang isabi na, ay wala, piki ang Kristo nyo. Mali ang Kristo ninyo, maling itsura. Sige. Saan ninyo kinuha ng hugot na lakas na ito? Diba, pinagkakalat nila na galing po sa artistang si Robert Cowell. Cowell ba yun? Yung sikat na artista din na gumanap na Jesus Christ. Galing yan. Siya yun. Dapat kini-question nyo, itong mga director sa movie na yan, saan ba ang director kumuha ng hugot na lakas na ito yung itsura ni Kristo para i-imitate ng artista? Di ba? Saan? So, hindi rin sila makapagbigay niyan. Dahil sinabi lang nila na, artista yan, galing sa artista imahe nyo. Question yung artista, saan sila kumuha ng itsura na ganito yung mukha ni Kristo? Siyempre, sa simbahang Katolika dahil tayo po ang may hawak sa mga imahe ng Panginoong Jesucristo. Ang yung Seventh-day Adventist, lagda. Sa pagtuon sa Biblia o balaang alawiton Bisaya ito. Ayan, may mukha ni Jesucristo, mayroon pa doon sa likod, yung parang naagnas na, na-blarge na masyado. Ito na lang, na parang nanlilimos. Saan nyo kinuha ito? Saan kayo kumopya ito? Saan nyo kinopya to? Sinabi ni Alvin Sanchez, yung nagwawasak ng imahe ni Mother Mary na, illustration lang yan. Illustration nga, wala naman tayong problema. Pag sa simbahang Katolika, illustration naman. Hindi naman sinabi ng simbahang Katolika na Diyos yan. Ang imahe, mga Diyos yan. Si Mother Mary, Diyos yan. Wala naman tayong turo ng ating mga imahe, mga Diyos. Ito si Mother Mary, Diyos rin. Wala tayong turo.
So kung illustration, saan kayo kumuha na hugot na lakas na ganito talaga yung itsura ni Kristo? Meron pa ako isang yung Bisayan ito Yung itabo sa katapusang panahon, mayroon din ito sa sa English, yung last day event. I don't know kung mayroon ba ito sa English, last day event. Tignan natin ito. Di ba? Ikukumpara natin ito sa Lagda at saka itong last day events na libro nila. Ito. Mayroon din silang Kristo. Ayan hindi na ito painting ha. Artista na ito. Kasi kinilatis ko ito ng husto. Hindi siya painting. Totoong tao to yung pinagtsura nila. Nag-costume siguro ng puti at saka ganito na yung itsura. Hindi na po nanlilimos. Ito. Ibang itsura sa larawan na ito. Sa painting at saka ito. Kung saan kaya ang tunay na mukha nito? Dito. May corona. May coronang tinik. Ayan sa ulo. Ito wala. Saan kaya? Saan tayo dapat naniniwala? So, dapat tignan natin yung baga sabihin ng ibang sekta ba? Na ang tawag nito, kapag kayo po sumaway sa sinusuway yung imahe ng ating Panginoong Jesucristo, dapat may alam kayo kung ano ang imahe ng ating Panginoong Jesucristo. Tunay talaga ha. Huwag niyong sabihin niyo, piki yan sa Katoliko. Dapat meron kayo inyo. Simple lang. Madali lang naman sabihin, piki yung mga imahe niyo. Question. Meron ba kayong ebidensya na sa talagang totoong imahe ng ating Panginoong Jesucristo? Di ba wala? So, kung wala kayong may pakita, manahimik na lang kayo. Straight to the point. Mga imahe, meron silang imahe. At ang nakakatawa pa po sa imahe nila, ito. Desire of Ages na libro. Kanila po ito. Sa Seventh Adventist ito. Desire of Ages, Sa mga Seventh Adventist dyan, suri kayo sa inyong libro. Kung talagang illustration, nakakatawa ito si Mr. Alvin Sanchez, tinanong ko kung saan umabot yung sagot niya. Meron akong ipapakita na si Kristo ay nagiging adult na. Sa kanila ito sinabi nila na nagiging adult na itong si Kristo. Wala naman problema, si Kristo ay nagiging adult. Totoo yun. Dahil dumaan naman siya sa proseso. Dumaan nga siya sa pagiging bata. Pagiging bata, sa Biblia nga, hanggang 12 years old lang yung record sa Biblia. There is none. 12 years old above, hanggang nag-30 na lang yung record. Sa 12 years old pataas, wala tayong mababasa sa Biblia kung ano yung ginawa ni Kristo sa mga oras na yon, sa mga taon na yon. 13 years old siya, ano yung ginagawa niya, wala na yon. So dito meron silang nailarawan na basahin ko ito. Ayan alam ba ninyo? Ayan Jesus grew to be an adult according to same physical laws as for other human beings. Ito. Meron silang larawan sa adult na Kristo. Kung inyo pong nakita ito, katawa-tawang nangyari. Straight to the point. Bakit katawa-tawang nangyari? Ayan ito ang nakasuot siya ng jacket. Jacket yung suot niya. Nakasuot siya ng jacket At saka naka-t-shirt na color yellow. Meron na palang t-shirt noon. Meron na palang t-shirt noon. At saka naka-pajama. Pajama ba ito sa Nakasuot ng jogging pants. Ayan. Color pink. At saka yung sapatos niya, Nike. Seventh Adventist. Hoy! Ayan yung Kristo nyo. Ganito pala itsura ng Kristo nyo. Mabuti alam niyo na may Nike na pala noon. Hindi. Hindi naman eksistado yung Nike noon dati.
Yeah? So, katawa-tawa talaga itong banat ng mga Seventh-day Adventist. In the first place, wala naman, sabi na, wala pang picture noon, Brad. Walang kamera. Bakit meron kayo mga picture ni Jesucristo? Yan meron pa silang picture. Galing ng Orthodox ito. Kinuha lang nila. So, hindi na natin yan pag-uusapan yung mga galing Orthodox ninyo dahil sa Orthodox yan, hindi yan inyong tunay. So, dito na lang tayo sa ibang painting nila na kanila talagang nilagay sa kanilang aklat. Ayan, yan. Alpha, sa Desire of Ages pa rin. Ito, nakakatawa rin. Ayan, yan. Si Kristong nabuhayng maguli. Walang problema, Brad. Si Kristo nabuhayng maguli. Pero nagkakatawa nito yung nagiging nakita, yung nakikita niya si Maria Magdalena. Yan. Si Kristo, ang kulay damit niya ay pink. At saka may mga bulaklak sa kanyang damit. Nakakatawa, talaga. Saan kaya sa Biblia ito na kulay pink yung damit niya? At saka may bulaklak pa yung mga tsinena. May bulaklak pa. Sa Biblia kasi, kung titignan natin yung Biblia sa senaryo, yung talagang mismong si Kristo, bugbog sarado po. Siguro, maraming pasa. Bugbog sarado Biruin mo nga naman. Base po yan sa simbahang Katolika. Kung tignan natin yung magandang gabi nga pala kay Jojo Tigilo at kay tawag nitong nag-message sa nag-chat si Christopher de la Peña. Bro, magandang gabi po sa inyo. Itong si Loloy Perez Bumaya. Magandang gabi po sa inyo. At sa lahat ng mga nanonood sa ating live, magandang gabi. Sandali lang, i-arrange natin itong So, base yan sa simbahan, Yung sa simbahan kasi, dinideklara natin, according yan sa mga nakikita, mismong pinakitaan si Saint Bernadette of Sweden, 5,480 po na sugat ang natamo ng ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, bugbog sarado. So, higit pa sa bugbog sarado. Ngayon, at senaryo naman, ang larawan namang ito sa Desire of Ages ng tawag nito, sa Seventh-day Adventist, ang kanila pong Kristo, hindi, wala naman sugat kahit isa. Ayan, malinis yung katawan ni Kristo talaga. Oh, no! Yeah? So, mali. Nagkakamali sila ng mga illustration nila kung saan-saan na lang ito kinuha nila. I don't know. Ano pong nangyari sa inyo? See? Ito. Hindi alam ng mukha ni Kristo dahil wala daw picture. Nagkakatawa nitong Seventh Adventist. Bakit alam nila ang origin of evil? Na ganito yung itsura ng demonyo. Pag kasi mukha ni Jesucristo pag-uusapan, ayaw tanggapin. Pero pag demonyo, ayos ito mga Sabadista. Nakikita, Ayan, Nakikita talaga. Straight to the point. Meron kayo picture At pinalabas din nila dito na sa Alpha and Omega, volume 8 ito Nagkakatawa itong pinako sa krus si Kristo. Ayan. Yung mismong pinako sa krus si Kristo. Diba sa krus ni Kristo po, may inri yun sa taas. May inri. Sa kanila po, yung binaba na si Kristo doon sa krus, wala namang indre. Putol na nga yung yung ibabaw ng krus nila, Wala nakalagay na karatulang indre. So kaya normal lang siguro yung
cross ninyo sa logo, walang inre. At saka, yan o, parang letter T yung cross nyo. Wala nang karugtong sa taas. Pinutol na. Saan na ba yung inre nyo? Ha? Di ba kalokohan itong ginagawa nyo? Mga, isang, sabihin na lang natin kamalian. O ito pa, meron ako ipapakita sa inyo. Ito mismong si Kristo ay pinako sa krus. Di ba, binanggit do sa tawag dito, yung, o yan o, yung pinako mismo si Kristo sa krus. Kita nyo ito? Oh, katawa-tawa talaga. Yan na, mayroon na sugat. Oh, yung isa, walang sugat. Ito mayroon na, may inri na. Sa isang pinakita natin, walang inri. Dito lang, oh, putol. Parang letter T yung, ano. So, imposible naman. Ha? Anong nangyari sa inyo? Kaya sinabi ninyo, mali yung Katoliko, kayo pala nagkakamali. Oh, 'di ba? Nabanggit 'to sa Biblia talaga na si Kristo. Oh, ito basahin natin para mas malinaw. Oh, itong sa Revelation 3:20. Basahin natin tong Payag 3:20. 3:20. Oh, ito yung sinabi sa Biblia. Sakali mang tayo ito 3:20 no. Pahayag 3:20. San Juan yung binasa ko. 3:20. Ito yung banggit sa Biblia. Tingnan mo, nagkatayo ako at kumakatok sa pintuan. Saan nakatayo si Kristo? Sa pintuan. Saan siya kumatok? Sa pintuan rin. Ang nangyari, parang higante na yung Kristo ng Seventh Adventist dahil kumatok sa building na po ito. Oh. Yeah, kumatok sa building. Oh no! At saka magkasing taas pala sila sa building. So ibig sabihin, higante na yung Kristo ninyo. Oh. Mali yung illustration ninyo. Diba? Nakakatawa talaga kayo mga Seventh Adventist. Next. Dumako naman tayo sa tinawag nitong isang kulto na relihiyon na Jehovah's Witnesses. Mayroon din silang larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam ba ninyo? Ito, hahanapin ko itong magasin ng Jehovah's Witnesses. Mayroon akong maraming magasin sa kanila. O hahanapin natin yon, yung mismong, ito na lang. Itong, yung bangkwan, yung may picture talaga ng Panginoong Hesukristo sa kanilang magasin. Hanapin ko itong magasin ng Jehovah's Witnesses. Yung pinapakita ko sa live dati. O, hindi ko na na-ready. O, ito, hanapin ko lang sandali. Ito, ito. Yan pala sa sa gilid. O, yan. Marami tayong magasin sa Jehovah's Witnesses. Ayan. Maghanap tayo ng isang magasin na may itsura ng Panginoong Hesukristo. Yan! Ito. Bisaya ito. Ayan yung itsura nila, oh. Mahaba ba yung buhok? Hindi. Maikli lang yung buhok. Parang nagbibinta ng tando ay sa gilid. Sus na ko naman, oh. Straight to the point. Oh, ayan. Totoo ba kayang mukha ito ni Hesukristo? Kuha ng mukha ni Hesukristo sa Simbahang Katolika. Ayan, oh. Pero silang kinuha. Ito yung tunay, legit. Pero ito, hindi ito legit. Oh. At yeah. Hindi ito legit yung nasa cover. Akala ko ba saksi ni Jehovah kayo? Pag ibig sabihin pag saksi, nakakita talaga kay Jehovah. At sa totoong mukha ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit po kasi yung Kristo ninyo iba? O ito pa. Ayan o, nagkakatawa talaga itong meron silang kawawa naman pala itong Kristo ng Jehovah. O, pinako sa cross. Iba ang itsura. Ito, bigyan ko kayo ng mas malinaw nito. Yung talagang nakapako sa cross itong Kristo ng mga Jehovah's Witnesses. Ayan. Tugma natin ito sa Biblia. Oh. Itutugma natin ito sa Biblia. Ayan. Itong hawak ko, ito yung
isang maliit na libro na Jehovah's Witnesses. Ito tinatawag na ano ang itinuro sa atin ng Biblia. Latest na labas nila ito. Ayan o. Parang nakapako sa tinawag nitong poste ng Meralco. Di ba? Parang nakapako sa poste ng Meralco. Ngayon, ano ba ang kulang? Halimbawa na lang at i-grant na lang natin ito. Granting without admitting na talagang sa poste pinako. Granting without admitting for the sake of the argument na pinako talaga siya sa poste para wala na tayong debating mangyari. Ang nakakamali, ang mali dito, wala pong korona ang kanyang ulo na tinik. Tignan natin ang Biblia, ang Jehovah's Witnesses na translation, yung Tagalog, ito. Tignan natin to. Ayan. Ang bagong sanlibutang sali ng banal na kasulatan. Mark chapter 15, verse 17. Basahin natin ito. Sulat mismo ni San Marcos 15:17. Ano bang binanggit sa talatang ito? Ito, magbasa tayo. 17. At sinuotan nila siya ng damit na purpula at gumawa sila ng koronang tinik at inilagay iyon sa ulo niya. Wala tayong mababasa na after ito inilagay, tinanggal, nilagyan ng korona, tinik sa ulo. Wala kayo. Wala ha? Kita nyo? Wala yan. Malinaw yan sa kamera. Walang tinik. Ngayon, ikukumpara natin to sa Biblia nila. Mali yung illustration nila. Straight to the point. Diba? Mali talaga yung illustration nila. At saka, alam ba ninyo, parang scratch ito ng scar sa pusa. Ayan, may tatlong sa gilid. Wawa naman itong mga Jehovah's Witnesses na ito. Tugma ba sa Biblia yung inyong imahe? Purple daw na pula, damit. Hindi naman to purple pula, puti naman tong nakalagay doon sa takip ng kanyang baba. Kung pagbabasihan natin ang tradisyon, base sa tradisyon na ipinalabas sa simbahang Katolika, hubot-hubad lahat itong si Kristo. Wala pong damit kahit pa yung baba, na kahit nakabrief lang siyang pinako doon. Ang simbahang Katolika, lagyan na lang sa illustration kasi para hindi naman malaswang tignan. Pero ang pinakasentro talaga yung imahe na kung saan siya pinako sa krus. Yan. Sa tradisyon, base sa tradisyon, hubot-hubad talaga. Minsan nga, may nabasa akong article, nakalimutan ko na kung sa Google yon. Yung ari talaga ni Kristo, yung bayad ni Kristo, tinalian pa ng yung maliit na lubid, tsaka may binitay doon na mabigat na bato ba yun o ano. You just imagine that one, hubot-hubad. Pero itong sa mga Jehovah's Witnesses, mali ang kanilang paglalarawan sa kanilang Kristo. Hindi tukma sa Biblia ang salin ng Jehovah's Witnesses. Straight to the point. Akala ko ba witness kayo? In terms of mukha ng ating Panginoong Jesucristo, hindi nyo alam. Di ba? So, bakit Brad? Hindi alam ng mga Jehovah's Witnesses. Normal. In the first place, kailan nagsimula itong Jehovah's Witnesses? Ayan sa kanilang sarili mismong magazine. What does God require of us? Ito yung pamagat ng kanilang magazine. Ayan Jehovah's Witnesses had their modern day start in 1870s. 1870 lang kayo nagsimula. So normal, sa kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo, hindi pa kayo nag-exist. So, hindi kayo nagkakita ng ating Panginoong Jesucristo personal. Yung simbahang Katolika, alam. Yung mga unang membro po natin, yung mga apostoles, diba? O sila yung naka-witness talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ito naman, Seventh-day Adventist Church. Ito, kailan ba ito Seventh-day Adventist Church lumitaw? Brad, marami tayong statement yan kasi according sa kanilang
libro na Last Day Events ay 1893 sila dito sa Bisaya, sa English 1863. Kaya nagtaka ako kung saan ba tunay taon kayo na-organize. Dito na lang tayo sa sa New King James Version na may logong 70 Adventist. Sa last part po, mayroon silang kanilang doktrina. Basahin natin to. Maikli lang to. The origin of the Adventist Church. What is the origin of the Adventist Church? Historically, it appears in 1844. Diba? Nakita nyo? So, yung sa Jehovah's Witnesses, 1870. Yung Adventist Church, 1844. So, mas nauna pa konti itong 70 Adventist Church kisa Jehovah's Witnesses. So, normal, nasa mga huling araw na sila, hindi nila naabutan ng Kristo sa first century. Katolika, alam ninyo, alam natin, yes. Dahil kung tignan natin yung history book, basahin natin kung saan nagsimula ang ating simbahan. Kung saan nagsimula ito simbahan Katolika. The New Book Knowledge Encyclopedia, page 287. Ganito ang banggit. The history of the Roman Catholic Church began in Anapirum in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were the followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. Tayo talaga tayo ng ating Panginoong Jesucristo at nagsimula tayo, began in Anapirum in Jerusalem almost 2,000 years ago. So normal na alam natin ang tunay na itsura ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil in the first place, exist na po ang simbahang Katolika sa kapanahunan ni Kristo at mismong si Kristo ang nagtayo nito. Straight to the point. So, itong mga Jehovah's Witnesses na nagiging kulto, tsaka itong mga Seventh Adventist na mga protestante rin, number 1 nga sa listahan sa pinakaunang major protestant, normal, sa mga huling araw na po sila lumitaw. So, wala na pong Kristo na naabutan nila in personal. Kine-claim na lang nila na Sabbath keeper man itong si Kristo. Mali. Si Kristo magsasabat, Diyos na. Ano ba naman itong mga Seventh Adventist, di ba? So sabi nila, hindi naman totoong mukha yan ng ating Panginoong Jesucristo nasa simbahang Katolika dahil wala pa namang kamera noon. Totoo yan. Na walang kamera. Totoo naman na walang kamera at that time sa kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo dahil huli na po yung kamera. Wala nga cellphone dati na kailangan natin mag-selfie-selfie pa tayo na si Kristo ay ating hinawakan, ating niyakap. Wala naman. So, ang simbahang Katolika, mayroon tayong kinukopya. Bukod pa doon, sa Shroud of Turin na pinipreserve ng simbahang Katolika, bukod pa rin sa tinatawag nitong itong Veil of Veronica, mayroon pa rin tayong mga exist na imahe na nagmimilagro. Halimbawa, yung nasa mga Holy Eucharist doon sa India, di ba? Nakita talaga mukha ni Kristo sa gitna ng Holy Eucharist. Ito rin, itong baby child Jesus, meron ako. Ayan, example ko lang dito, papakita ko sa inyo ito. Itong, sa cover po ito na libro. Kinuha ko na lang kasi sayang naman. Baka yung po nito. Lagyan ko pa ito ng frame. Ito. Ito po yung imahe ni Jesus Christ. At hindi po ito painting, na pinagtripan lang ng artist, na iguhit siya at ganito yung mukha. No. Basahin natin yung pinakababa nito. Ayan, yung may sulat.
a father of the desert of the congregation of Father Foucault, tok apoto. Ano ba ibig sabihin ng tok? Past participle form of the verb, yung sa take, yung nagkumuha siya. Tok apoto of the Eucharistic Jesus, while it was exposed on the altar, yung monstrance, yung naka-expose talaga. Doon na nilagyan doon sa loob ng Blessed Sacrament. Pinicturan niya. Pinicturan. Sa baba naman, mayroon nakalagay, what comes out was this picture of the child Jesus. Imbis na i-develop niya, yung monstrance yung lumabas sa kanyang develop, sa kanyang film, ito yung lumabas. Diba milagro ito? Sige, mag-picture kayo. Yung mga Seventh Adventist, tignan ko kung mayroon ba kayong milagro. Di ba? Isa ito sa mga ebidensya. Alam ko, yung mga Seventh Adventist at saka mga saksing Jehovah, usig na usig sa mga imahe, hindi kayo maniniwala nito. Pero mayroong mensahe ang ating Panginoong Jesucristo sa baba. Ayan Child Jesus, I promise that in every house where this picture is exposed, I will bring blessing and peace. Imposible sa demonyo ito. Brad, ang demonyo, Brad, marunong yang gumawa yung mga himala. Sige, grant natin, di marunong yan. Para umakit yung mga tao. Pero, meron bang demonyo na magbigay ng mensahe na sasabihin ng demonyo, I will promise that in every house where this picture is exposed, I will bring blessing and peace. Hindi po peace, hindi po kapayapaan ang dala ng demonyo, kundi away, gulo. At hindi blessing ang dala ng demonyo, kundi disgrasya. Malas sa demonyo. Hindi blessing. Disgrasya at malas ang dala ng demonyo. At wala pong kapayapaan sa tawag nito demonyo. Ito hindi malas at hindi naman disgrasya, hindi gulo. Ang sinabi ni Jesus Christ, I promise. Wala naman sigurong Panginoon na nagpa-promise na sa huli na pako I promise that in every house where this picture is exposed, kung saan nakikita itong imahe, I will bring blessing and peace. Kita nyo? See? Meron tayong ebidensya. May nag-message sa atin. Hayaan natin kung ano ang mga sinasabi nila. Respeto natin kasi hindi naman nila alam lahat ng mga pinagsasabi nila. So, walang problema. Nirerespeto natin sila. Brad, hindi namin alam yung mukha ni Kristo. Nirerespeto natin yan. Tinulungan pa nga na simbahang Katoliko yung kanilang mga aral na i-correct. Problema, imbes na, kasi wala silang alam, di ba? Inusig nila yung mga imahe natin. Winasak. Kasi Diyos-Diyosan. At hindi tama. Hindi mali ang mukha ni Kristo. Di yan tama. Di tayong mga Katoliko, mayroon tayong pasensya. Minsan mauubos din. Bro, musta? Kaninang buntag, kaninang umaga, na SDA. Wala siya relihiyon. In-stock ko pala yun. Nalimutan kong in-stockin bago siya nagtanong. In-stock ko yung profile picture niya, by the way. Dini-deny ng 70 Adventist. Kasapi nyo hoy! Makinig kayo mga Adventista. Yung tinanong ko siya, ano ba religion? Pangalan, kung ano religion ka, kung saan ka nabilong. Wag mo na akong tanungin. Hindi na importante yan. Dahil pagka pumasok ka, may religion kang dala. Bakit mo ikahihiya yung 7th Adventist? Siyempre, kinahiya mo yan dahil piki in the first place. Straight to the point. Ngayon,
Noong tinanong ko siya, sabi niya, wala akong relihiyong dinadala, pero sinabi niya, Christian daw sa di umano. Ha? Oh, Christian daw siya. O ngayon, ang tanong, anong specific na Christian yan? Wala rin, wala. Sige, huwag na lang pilitin dahil gusto lang niya magtanong. Nung inistock ko yung picture niya, yung sa profile picture talaga niya, aba, doon sa galagitnaan ko ng pag-scroll, mayroon nakalagay na frame, Facebook frame ba? Yung may frame sa picture. O, God is the Lord of Sabbath. Sabadista pala yun. Dinideny lang niya yung identity niya para hindi siya magmumukhang kawawa at siguro pag tagilid siya sa sharing namin, hindi naman mahihiya yung mga Sabadista dahil wala siyang relihiyong dinala. Awawa naman, tama naman yung sinabi ng Sabadista na wala po siyang relihiyon dahil in the first place, hindi naman relihiyon yung sibahan ninyo. Ano? Straight to the point. Hindi naman yan relihiyon yung simbahan ninyo. Bro, pingi na picture ni Baby Jesus. Maraming sa sa Google, meron ito. Nakikita ko lang to sa ba yung nagseminar kami ng Marian about kay Mama Mary. Meron isang libro na testimonya ni Saint Catalina about sa Holy Mass. Yung nakita niya lahat ng mga milagros sa loob ng Holy Mass. Yung kasama niya yung Birhen Maria. Dito yan, nakakibat. Tinanggal ko na lang sa likod. Kasi sa likod ito dahil pag nilagay ko ito, baka'y mapunit siya, lalong mapunit. Tinanggal ko na lang, sayang naman, lagyan ko ito ng frame. Baka'y may nagtaka na bakit may mga ganon, mga marking. Balak ko na sanang i-portrait ito, wala pa akong panahon sa kuan kasi ayos na lang siguro to. No? Okay. Ito, magbasa tayo ng komento muna. Call! Pataka daw. Maglagay ka, magkuhan ka ng ebidensya. Huwag kang haras dito. Basta story, dagagi patay ang simbaog sa badong. Baka wala man lang dia. Si Noel Gonzales, basa daw ng history, marami daw pinapatay ang nagsamba ng Sabado. Uy. Hindi man yan history sa'yo, history yan. Straight to the point. History yan. Dahil in the first place, yung mga inosig, yung mga pinipersecute, yun yung Katoliko. Ang nagpersecute yung mga pagan Rome, yung mga Roman Empire na pagano. O kaya nga ito si Constantino, nung na-convert na siya into Christianity, ginawa niya legal ang Sunday dahil in the first place, sa kanyang lugar, sa kanya mismo, do sa Roma, hindi legal yung Sunday sa kanila. Irihis kasi para sa kanila itong ating pananampalataya. Kaya pinipersecute tayo nang na-convert siya. Ginawa niya legal at ginawa niya Sabat sa kanilang sa Roma. Dahil yung mismong Kristiyano na kanyang pinipersecute, Sunday po ang Sabat. Yung Sabado, alang-alang sa mga Hudyo lang yun. At wala naman sigurong Judaism na pinipersecute. Yung pinipersecute talaga yung Kristiyano. Hanggang ngayon, eksistado pa rin tayo. O kahit anong pag-persecute pa ng Yeah. Good evening, si Zia Angel Manulas. God bless. Salamat ya pala sa iyong panonood sa ating programa, by the way. Sarili mo ba tong account or sa iyong anak ito? Kasi ayos lang yan. Ayos lang yan. Pag sarili sa iyong anak, okay lang yan. Okay. Ano ba ito? At saka, hinamon mo ako magbasa ng history. Akala ko ba hindi ka naniniwala ng history? Naniniwala ka pala ng history, Akala ko ba iniitsapuiran nyo na itong mga history namin? So magbasa ka ng history in the first place. Huwag kang pupunta kaagad sa pag history na yung batayan mo, huwag kang diretsong pupunta sa sa persecution. Kasi yung persecution, unang-una, hindi naman gawaing Katoliko yun. So, kung maniniwala ka ng history, if you believe the history book, then you have to
to search it first. Sino ang tunay na relihiyon? Yung 'di ba yung Katoliko ay pinagbintangan nyo na piki at kami pa nga ay Katoliko, sabi nyo pasimuno sa mga persecution, sa mga inquisition, kung ano-ano na binintang nyo sa Katoliko. So magbasa kayo sa history book kung sino founder na simbahang Katolika. So kung makikita ninyo ang founder na simbahang Katolika ay tatag ng demonyo, din saka na kayo magbintang na kayo talaga demonyo gawain nyo. Pero kung nakikita ninyo sa mismong history na tatag kami ng Panginoong Jesucristo, ay alam na kung sino yung pinipersecute. Di ba? Katoliko talaga ang pinipersecute. Alangan naman kasi ang tatag ni Kristo ang magpersecute. Kung gusto mo, pasok ka na lang, ano? Para linawin natin yung ano mo. Yung, ano ba ito, may nagsabi sa atin. Pakibasa daw sa Exodo 10:8, Latina Vulgata. Nagmakawa. Nagmakawa ito. Straight to the point. Exodo 10:8. Ano bang banggit sa Exodo 10:8? Sayin natin to. Ano bang tanong mo sa kuan? Sa Exodo Kapitulo 10, verse 8. Anong tanong mo dyan? Sige. Babasahin na natin kasi sabi niya magbasa daw. Sige, 8. Latina Vulgata, no? Ni Monsignor Yap o Bisaya. Giusab nila pagtawag si Moises o Aaron adto kang paraon nga miingon kanila, lagat kamo panghalad ngadto sa Ginoong Dios ninyo kinsa sila nga mga umadto. Ano bang concern mo dito? Ano bang concern mo dito sa kuan? Exodo 10, Exodo 10:8, ano? O yan, ano bang tanong mo dito? Binasa ko lang, yun yung content. Asa mabasa, brad, nga Sabado para sa mga Hudyo? Ay di siguro ito nagbasa ng Biblia. In the first place, yung Mark chapter 2, verse 27, yung Sabbath is, basahin natin ito, yung kuan, yung Marcos 2:27 na inyong paboritong gamitin. Ito yung banggit sa Biblia. 2:27. Sinabi rin ni Jesus, itakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi inilika ang tao para sa araw ng pamamahinga. Analohiya para maunawaan mo. Yung sapatos, hindi ginawa para hindi ginawa itong paa para for the good of the shoes. Ginawa itong sapatos for the good of our faith sa ating paa. So normal, meron tayong karapatan pumili kung ano yung brand ng sapatos ang pwede mo. Pila, Nike, Puma, Adidas. Ganon din. Yung sinabi dito ni Kristo na para sa tao, ito po ay tawag nito, naka-refer po sa Griego, panta-anthropos. No, hindi. Yung panta-anthropos, lahat ng tao yun. Pag sinabi nating anthropos lang, naka-refer po ito sa tao na ang tao'y binanggit dito ay Hudyo. Deuteronomy 15, 5:15. Binigay ang araw ng pamamahinga sa mga Hudyo. Diba? So, malinaw yan. Now, at huwag na lang natin pag-usapan yung Sabat. Kasi meron dyan dito, sa Biblia. Kung nagbasa ka lang sa Biblia, basahin natin to. Yung talaan ng mga salita. Basahin natin ito. Sa Bisaya, meron ito sa Bisaya. Yung araw, Sabat, yung araw ng pamamahinga. Meron nakalagay dito sa Visayan translation, tatagalogin ko na lang. Sa talaan ng mga salita. Ayan, yung araw ng pamamahinga. Ang ikapitong araw sa linggo. Week. Linggo. Week.
Sabado. Giisip kini. Oh. Di ba? Sino giisip ani? Banal na araw sa mga Hudyo at bawal sa kanila ang pagtrabaho. Hindi ka naman siguro Hudyo para sumusunod ka sa araw ng mga Hudyo. Mayroon nag-comment sa atin, babasahin na lang natin. Nakakita di ay mo ni Kristo. In the first place, kami yung tunay na nakasaksi, kami Katoliko dahil una, exist na po ang Simbahang Katolika sa 1st century at si Kristo mismo yung founder. So nakita talaga namin itong itsura ng ating Panginoong Jesucristo. Kaming mga nasa huling araw na halimbawa, tayo nasa Pinas na, ay di na natin naabutan si Kristo sa kanyang kapanahunan dahil hindi pa tayo pinanganak noon. So, may nag-message sa atin, babasahin na lang natin ito si ano. Mayroon dito. Magbasa tayo ng ano, ng mga nag-comment dito sa ating live. Ay, nawawala yung kwan. So, may comment si ano, sahin ko yan na nawawala dito sa ano hindi nag-appear sa atin. Asaba, maya na lang ano mo, yung sabat mo, mamaya na yan. Hindi naman natin pinag-uusapan dito regards about sabat. Ewan ko nga ba? Ha? Kung ano-ano yung, kung mag-topic tayo ng ibang topic, sabat yung punta nyo. Ano bang, yan lang ba siguro yung ano, yung pinaka alam ninyo? Pinaka master talaga ninyo? Nga no, di man ka musunod. Repirado yan para sa mga Hudyo, hindi naman tayo mga Hudyo. Tsaka wag kang mag-topic na sabat dahil patungkol po sa imahe yung pinag-uusapan natin, hindi po ito patungkol sa sabat. Ano bang nangyari sa iyo? Bakit napunta ka sa sabat? What is the connection of the Sabbath with regards our tawag nito, yung topic natin, di ba? O, ibang-iba na yan sa yung Sabbath, yung yung mga debater nyo, yung mga kasama nyo, nasyakoy kaninang umaga. Minsan nga, dinidinay pa nga yung relihiyon niya, hindi daw siya ano. Sus na ko naman, pastilan. Straight to the point. Meron comment sa atin dito, nais ko sanang basahin yon. Hindi siya ano, nag-appear dito sa ating kon. Hanapin ko muna ito. Wala din natin nakita. Delete siguro niya yon, yung comment na ano. Pasok ka na lang. Itong si Noel, pasok ka, pag-uusapan natin yung ano mo, yung issue mo na ano. Pasok ka na lang, pasok, papasokin ko ito. Itong si Noel. Talak na talak itong sa ano sa social media. Papasokin ko ito. Gusto ko ito magkausap sa sige, i-accept mo. Kung ayaw mo, di wag. Hindi naman ako namimilit. At hindi importante sa akin dito yung mga taong hindi open-minded. Kung gusto mo lang nang magmura ka na lang ng magmura, ayaw mo makinig, wala ako interes sa'yo. Hindi ako nagkaka-interes itong mga tao na hindi open-minded. Gusto lang natin dito mga open-minded talaga, no? So yan, ang meron tayong pinagbabatayan na itong mga mukha natin talaga ay tunay at yung kay Jesucristo tunay. Merong akong nakita isang vlogger na yung mukha ni Jesucristo, bali daw yun sa Katoliko, kundi ang kanilang pinagbabatayan parang ganito, itsura. Siguro gumawa yun, Saksing Jehovah yung gumawa nun. So, mag-iingat po tayo sa no answer from live video guest. Hindi na lang natin pipilitin ito si si tawag nito, itong si Gomez. Gomez ba ito? Gonzales. Hindi na lang natin dito pipilitin si Gonzales dahil in the first place, hindi ako interesado sa mga tao na hindi open-minded.
Gusto lang natin yung mga open-minded talaga. Yung halimbawa, may mga pumasok na gusto makipagdebate. Dapat open-minded kayo, huwag kayong talak na wala namang ebidensya. Marunong kang makinig sa tanong, marunong kang makinig sa sagot. Ayan lang, ha? Kasi mayroon dito iba hindi nakikinig sa sagot. Comment lang ng comment. Ipasulod sa si Noel. Gaya mong kanya. Pasok ka, bakit hindi ka magkapasok? Bakit kuha nito? Bakit no answer from Bijugis? Takot siguro ito. Or dinidesign lang siguro siya na pang keyboard warrior lang talaga ito tao. Keyboard warrior, Siya okay yan. Mag keyboard warrior ka, okay yan. Dahil dagdag rin niya ng dagdag ng kwanimita sa bus. Hayaan mo na lang yan, hayaan nyo. So, wala na tayong pag-uusapan with regards about Sabat dahil hindi naman issue natin dito yung Sabat. Ang pinagtataka ko lang, bakit napunta ka sa isyong Sabat? Ano ba yan? Bakit talaga napunta ka sa isyong Sabat? In the first place, hindi naman tayo nag-topic ng Sabat dito. Dapat sana about sa imahe yung issue natin. Kung totoo ba na mukha ni Jesucristo na sa loob ng simbahang Katolika, huwag ka Sabat ng Sabat. Kung kurso mo, mga SDA, sulod mo. Hindi yan pumasok si Bulawan nga kanina. Talak na talak. Tinan mo yung kasamaan niya. Pumasok sa live ko, tinanong ko siya kung ano relihiyon, hindi naman makasagot. Hindi niya masagot yung ko. Yung talagang tanong ko. So, yun nga, mag-ingat sa mga ganitong mga tao na usig ng usig sa ating simbahang Katolika pagtungkol about sa imahe. Kay Mother Mary, di ba? Kay Mother Mary, dinideny din nila na hindi naman tama ang mukha ni Mother Mary. So kung hindi tama itong mga mukha ni Mother Mary, then ano talaga ang tunay na mukha na ni Mother Mary kung hindi ito tama? Di ba? Itong sabihin nila na Diyos nyo, ginawa nyo Diyos-Diyosan. Wala naman sigurong Katoliko nagsasabi na Diyos Maria, Diyos Pedro. Wala, dahil hindi yung mga Diyos, ang mga imahe, hindi yan Diyos. Hindi Diyos ang mga imahe natin. At walang opisyal at teaching ang ating simbahan na ito mga imahe natin, mga Diyos. Dati nag-lecture ako ng apologetic. Noon pa yun, wala pang COVID, tagal na yun. Doon sa may tawag nito, sa St. Michael the Archangel Chapel, kasi sinabi ko sa mga yung may partisipante na wag kayong mag-aral na hanggang dito lang kasi yung topic natin mayroon pa kasing dapat ninyong malaman na kayo na mismo mag-aral sa sarili ninyo. Sabi ko, halimbawa may mga katanungan na hindi nyo na-encounter. Ano ba talaga ang tunay na mukha ng ating Panginoong Jesucristo? Mayroon sa babae. Brado nga pala, no? Ano ba tunay na mukha ng Panginoong Jesucristo? Nagtanong nga. O kaya, nag-explain ako ganito, Ang tunay, mahaba yung buhok, may balbas kasi ito po ang nakabase tayo sa Sound of Turin. Diba? Kailan ba yung Sound of Turin nagiging sinungaling? Mismo ang simbahan, pinipreserve yan. At saka itong Veil of Veronica. Dati kumuha ng hugot na lakas at itong sa Divine Mercy pa rin pinatunayan. Meron tayong mga imahe din ni Mother Mary na gawa mismo ng Diyos. Halimbawa, bigyan ko kayo ng tips. Gawa mismo ni Mother Mary din. Yan yung tawag nito. Meron akong isang ipapakita sa iyo na Biblia na may imahe ng ito. Itong Biblia na Christian Community Bible na mayroong imahe ni Mother Mary. Babasahin natin itong caption sa imahe regards about kay ang tawag nito Mother Mary. Meron tayo mga imahe ni
Mother Mary talaga. Yung pinapakita ko sa inyo. Ayan yung imahe ni Mother Mary sa birhen sa kwan. Sa ito. Yan o. Our Lady of Guadalupe. O yan, sa Bibliang Christian Community Bible. Ano bang banggit dito? Ayan ang banggit sa baba. According to tradition, on December 9, 1531, the Virgin Mary appeared to Juan Diego at Tapiac, a hill northwest of Mexico City. She instructed him to tell the bishop to build a church on the site. 3 days later, she appeared again and told Juan Diego to take some flowers to the bishop kasi ang obispo ayaw niyang maniwala. Kung totoong nagpapakita sa iyo ang mahal na birhen, magdala ka ng ebidensya. Ito yan sinabi ni Mother Mary. Mag-pick up ka ng bulaklak doon. Wala namang bulaklak na tanim. Pero bakit may mga bulaklak na? When he presented them, kasi sinabi niya, ito na, bishop, meron ako ebidensya. Rose fell out of his cloak, yung mahabang damit, and beneath them was this painted image of the lady. Ito yung imahe ni Mother Mary sa mismong cloak ni San Juan Diego. Di ba? Meron tayong mga ebidensya kung saan tayo kumukuha na hugot na lakas sa ating mga imahe. Hindi ito illustration na wala tayong pinagkukunan, gawa-gawa ng Katoliko. Ito na siguro. Kahit nga si sa according to sacred tradition si Saint Luke, may siya painting ni Mother Mary. Meron siyang painting ni Mother Mary with regards about the tawag nito, Mother of Perpetual Help. O yan, gawa yan ni Saint Luke. Pinipreserve yan ng simbahang Katolika talaga. Diba? Pinipreserve ng simbahang Katolika ang imahe ni Mother Mary. Kaya kung titignan natin ang senaryo sa mga ibang sikta na usig ng usig sa ating mga imahe, kung hindi yan ang tunay na imahe ni Mother Mary, kung hindi yan ang tunay na imahe ng ating Panginoong Jesucristo, then ano talaga ang tunay ng imahe ng ating Panginoong Jesucristo? Meron ba kayong tunay na imahe na i-represent ninyo? Ganito yan, Brad. Kasi ako nga, I'm not a Seventh-day Adventist church, pero sana naman na kayo mismo mga Sabadista, siguro, masabi ninyo nakapagtataka talaga. Alam niyo ba kung bakit? Kayo nga, saan ba kayo kumukuha ng itsura na ganito yung imahe ni Jesucristo? Di ba? Saan kayo kumukuha ng itsura na ganito yung imahe ni Jesucristo? Di ba? Tanongin niyo, illustration lang yan, Brad, lagi. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nagkakita ng imahe ni Jesucristo na sa Sabadistang ganito pala itsura. Sa mga saksing Jehovah, mahaba yung buhok sa Seventh Adventist. So, sa saksing Jehovah naman, maikli yung buhok at wala namang krunang tinik yung ipinako si Kristo sa krus. Diba? Itong tatag ni Gregorio Aglipay, mayroon yan silang imahe ni Jesucristo. Ewan ko kung saan niyo nakuha yan. Ito namang mga Orthodox, mayroon din sila, pero iba yung version nila sa kanilang mga in terms of painting, no, sa mga Orthodox church. Pinakita ko kanina sa Desire of Ages, iba yung mga disenyo nila. Yung tayo Katoliko, real talaga sa atin. Meron tayong kinukuhanan na ebidensya. Ay dito ito sa mga Aglipay, kung saan sila kumukuha noon. Itong sa Seventh-day Adventist, ito sa Saksing Jehovah pa rin. Mukha lang ni White, alam nila bro. Kaya pala mukha ni White. Ay may nagtanong, diba, nag-share post ako ng isang matandang babae na yakap ng imahe ni Mother Mary. Ang sabi, "Uy, ginagawa niyong
parang yung isang babae nagwala talaga sa comment section. So, naitanong ko, iwan ko kung ano reply, di ko pa nabasa. So, marami na kung ano yun. Saan ba ang mas mahalaga at pinakamagandang illustration? Yaong yumakap ka sa imahe ni Mother Mary o magkaroon ka ng imahe ni Ellen Goldwhite? Sabi niya, wala sa dalawa. Naku naman, ba't kayo gumagawa ng mga imahe ni Ellen Goldwhite? Na wala pala sa dalawa. Okay naman, Brad, kasi hindi naman namin sinamba ang imahe. Kung yan ang sabihin na lang natin yung paniniwala ninyo, ganyan din ang paniniwala sa Katoliko. Hindi namin sinamba ang mga imahe. Ha? Oh, si Jolito Yap, ang Kristo na dapitan, Master Divine Pope, Divine Master Pope. Grabe talaga yung title nun. Ha? Divine Master Pope. So, mag-ingat tayo. Ito, mayroon na mga Santo Papang nagsisulputan. Nawala yung epic mo, bro. Ha? Nawala yung epic natin. So, mag-ingat tayo. Ito, mayroon na mga Santo Papang nagsisulputan. Nawala yung epic mo, bro. Ha? Nawala yung epic natin. Mag-ingat tayo. Ito, mayroon na mga Santo Papang nawala nga. So, eksakto naman na papatapos na rin tayo sa ating live. Hanggang sa susunod muli, ito yung lingkod, Brad Eugene Gapo magsasabi sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.